Mga ka-Warmbill Philippines, mga ka-agri, mga tebulats. Napakalingkit lang po nitong area na to, no? Pero napakalamig, napaka-humid ng lugar. At makikita nyo mga ka-Warmbill Philippines, ang daming nakatambak dito na vermicast. Yan. Ready na ito. Ilan to? Ati ba kaya? 7 sako. Yeah, pwede mo na. Pwede mo na yung anuhin. May naka-order na? Tinampahan ni Sasi. Oh no, natampahan na pala yan. Naunahan tayo ni Pastor. Kaya kay Pastor na yan. Hindi na natin naanuhin. So, yan mga ka-Warmbill Philippines. So, may 7 sako na siya doon. No? At meron pang ibang haharbisin. And at the same time, ang dami nitong bulati ni Ate Eva. Yan, oh. Yan. Malulusog na bulate. So, yan. Ang dami, di ba? Kanina pa dito nag-harvest at ini, mga ka-Warmbill Philippines. At malaki-laki na yung kanyang nahaharvest. Nasa ilalim to ng puno ng kawayan. Yan. Ingat lang mga ka-Warmbill Philippines sa puno ng kawayan. Dapat malayo sa inyong farm. Kasi kalimitan ng puno ng kawayan ay pinamamahayan ng ahas, cobra, yan, sawa. Pero dito sa kanila, dahil malinis naman yung lugar malapit sa kalsada, ay wala dito manifestation ng cobra sa amin. Pinatay na. Nainom na. Yan. So ito ay nag-expect kami dito ng harvest nila ng mga more than 10 kilo. At for pick up ito, no, kasabay nung taga Nagkarlang. Dadali nung aming grower din from Nagkarlang yung kanilang mga bulate. At ito ay isi-ship sa Mindoro mamayang gabi. Bali 30 kilograms to na na worms. Yan, ang dami na kay Ate Eva. So lampas ito ng 10. Ang lamig-lamig dito mga ka-Warmbill Philippines. Yan. So simple lang yung kanilang bulatihan. Basta wag lang maaano ng manok. Yan. Kasi pag napuntahan ng manok wala na. Oo, yan. Hindi pa kayo tapos dalawa. Pipilian na lang. Pipilian na lang pala. So yan mga Warmbill Philippines, magpipili na silang dalawa kasi tatanggalan ng lupa, then dadalhin sa amin para matimbang doon. Yan. At naunahan ako sa vermicast. Kaya ako tuloy ngayon na mag-harvest na aking vermicast. Marami rin silang na-produce dito. Ilang bed lang yan, no, mga Warmbill Philippines, pero sa isang buwan, imagine, no, last week, meron siyang harvest na 20 kilo. Ay 2 weeks ago, 20 kilo. Tapos, ngayon, more than 10 kilo. Tapos, may 7 sako, hanggang 10 sako. Ibig sabihin, kumikita pala sila Warmbill Philippines, mga Warmbill, ng mga kulang-kulang na 10,000 dito. Yan. Per month, no? Per month, si Ate Eva. So, hindi po yung biro ha, totoo po yun, mga ka-Warmbill Philippines, no? So sa maliit na area lang kumikita ng ganyan, no? Konting sipag lang. Sipag at tiyaga. Net income na po 'yan mga ka-Warmbill Philippines. Bakit? Kasi marami silang itlog, no, na natira, meron din silang vermicast na natira. Kaya yung other cost ay yung sipag at tiyaga, pangunguhan nila ng manure. Yan. Ayaw mo? Hindi, ibang sako. Hati pa yung dadalhin. Hindi pa, ay tapos na kayo lahat. Ayun, tapos na sila, tinamad na sila mag-harvest, mga ka-Warmbill Philippines, kahit mayroon pang harvestin. Dahil quota course na daw. Quota course na nga naman sila. Malaki na ang kanilang kinita today. Si tatay din higa. Solo nag-harvest si tatay. Higa.
Ang senior citizen. Binayawang na. Sabi sa, atong patimbangan niya, ano na? Tapos na. Yeah. Nakahiga si tatay. Parang 2 kilo plus yung hinarvest nilang dalawa ni Atong na na ilan ba yun? 5 kilo. May kumusisasi sa akin ng compost ng isang linggo. Oo. Tinampahan niya. Okay. Yun yung order niya na 50 sako. Nakirukulang daw. Oo. Sa inyo. Kasi may 50 sako kaya lang ang dami ko din buyer katulad kanina 20 sako. Nakakuha na. Naku na pick up tapos sa isang araw 10 ulit. Ang dami ko pang hangin. Tama po kasi madami. Pero kung meron naman mga Wormel Philippines, kung kayo naman po ay kukuha ng mga 100 sako o kaya 200 sako, may mga nakahanda naman po ako na biglaan na order. Ano po, at inilalaan po talaga namin yun sa mga big buyer na kailangan po ng ganyong kadami. Doon naman po sa mga 10, 20, 5, yan po, may mga grower po kami na handa pong mag-support ng inyo pong pangailangan pag ganyan pong kadami ang inyong kailangan na volume. Yan, labas ng 10 kilo to. Yung spaghetti to, mga ka-Wormel Philippines. Sauce na lang po. Oo, sauce na lang ang kulang nito. Yung sipon ko pwede maging sauce. Dami niyan. So doon po sa iba naman nagtatanong para saan po ito. Ito po ay para sa paggawa ng kanilang organic fertilizer tulad po nito. Yan, ganyan. Casted na mga ka-Wormel Philippines. Shishib na lang to. And konting air dry, so vermicast na yan, pambenta na tulad nito. Yan, oops, yan, labo. Yan mga ka-Wormel Philippines. Ipisanin mo, ikaw na lang nadala. Laglag sa loob. Kambakambat yan. Black yan black. Yan, para clear sa inyong paningin. Yan ang kulay niyan mga Wormel Philippines. At ito nasa likod mo, meron pa ba to? Yun. Wala na. Ano side na? Ayan, at dadalhin po ito sa amin ngayon para po timbangin. At ang bida ngayong araw na ito ay si Atine. At ang bilis din po mag-harvest na ito iba. Yan, so pagkaka-harvest nililinisan agad yan mga Wormel Philippines para para bago sila umalis dito ay maayos na yung kanilang worm bed. At meron na ulit silang haharvestin na vermicast. So yung naka-emboss part yun mga Wormel Philippines, yun ay haharvestin na nila. So napakapayak lang mga ka-Wormel Philippines ng ganitong klase ng hanap buhay, pero nakita nyo naman ang sisipag nila. At maya maya ay ilang sakong bigas na to mga ka-Wormel Philippines, yan, so bibuhatin na yan Eva. Magsasara na ang kanilang opisina kasi maraming manok. Yan, maraming manok sa palibot dito. Yan mga ka-Wormel Philippines, kasi andito yan yan. So tapos na sila. Yan, ready doon na sa amin.
bahay para magtimbang. Thank you mga Warmville Philippines. God bless.